Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop Narito na nga ang ating mga mainit na aabangan sa abot kamay na pangarap. Ngayong Lunes, mailigtas na nga itong sina Annalyn at Lynette. At ano nga ba ang naghihintay para sa kanila sa kanilang paglaya? At dito naman na nagpapasalamat itong mga warden kay Moira dahil sa ginawa na paraan ni Moira upang matuntun at makapasok itong SWAT team dito sa City Jail. At dahil dito, agad naman na hinanap ni Zoe ang kanyang ina na si Moira kung napansin ba daw nila ito. At ang sabi dito ni warden, nakasalukuyan na ngang nasa selda at nagpapasalamat daw sila sa ina dito ni Zoe dahil sa ginawa daw ni Moira ay nailigtas ang mga inmates at lalo na itong mga doctors na hawak nga at ginawang hostages. Samantala, dito naman na humingi ng tawad itong si Madam Lutus kay warden dahil sa kanyang ginawa. At sinabi niya dito na napilitan lang naman siyang gumawa ng dahas upang makasama at makausap sana itong kanyang anak. At dahil dito pinagsisihan naman ng husto dito ni Madam Lutus ang kanyang ginawa. At nakahanda daw siyang pagbayaran ito at magbago upang hintayin ang pagdalaw dito ni Carla sa kanya sa loob ng kulungan. At nang makalabas nga itong sina Annalyn at Lynette, agad naman na sinalubong ito nila Michael at Regan at Doc Lyndon Javier. At napansin nga dito ni Lynette na hindi niya napansin itong sina Chang Susan at Rosa. At tinanong agad ni Lynette itong si Michael na kung nasaan ba daw ang mga ito. At dito rin na sinabi ni Michael sa kanila na pinuntahan daw ni Chang Susan at Diyosa itong si Doc Carlos Benitez doon sa bahay. Dahil nakailang tawag daw sila dito ay hindi daw nila ito makausap. At lalo pat hindi nakita itong si Doc Carlos doon sa East Ridge at mali ang impormasyon na nasa operating room daw ito dahil hindi pa nga ito nag-report sa East Ridge. Kaya nangangamba itong sina Chang Susan at Diyosa na baka may nangyari din na hindi maganda kay Carlos. At nang makarating na nga itong sina Chang Susan at itong si Diyosa sa bahay ni Carlos, ay nagpapanggap naman itong si Carlos na tila sinasaktan ito at nilooban di umano ang kanyang bahay at hindi na nga daw niya matatandaan at kung sino. Subalit ay hindi naman makaligtas itong tinago ni Carlos na si Irene. At dito naman na idinadahilan ni Carlos na siya ang nanakit dito. At sakto naman na pinalabas ni Carlos na na-hold up nga itong si Irene at nasundan ito dito sa bahay ni Carlos dahil humingi daw ito ng tulong sa kanya. At dito nakadeny itong si Carlos at agad naman nagulat ang mga ito sa sinabi ni Carlos Benitez tungkol dito kay Irene. At maya-maya nga ay tumawag itong si Chang Susan kay Michael at agad naman na sinagot din ito ni Lynette at tinanong na kung ano ba ang nangyari dito kay Carlos Benitez na kung bakit ay hindi daw niya ito nakita roon. At dito nga na sinabi ni Chang Susan na kinakailangan daw na umuwi agad itong sina Lynette at Annalyn dito sa mansyon ni Carlos dahil mayroon daw silang dapat malaman. At dito nga nag-aalala ng husto itong si Lynette at Annalyn na baka kung ano nga ba ang nangyari dito kay Carlos Benitez na kung bakit biglaan na sinabi ni Chang Susan na kinakailangan nga nila agad-agad na makauwi roon. At hindi na nga nag-aksaya ng panahon at oras itong sina Lynette at Annalyn kaya agad na pinuntahan itong bahay ni Carlos at laking gulat nito nang makita na nga nila itong si Irene na nakahandusay na nga doon sa papag kung saan ay sinabi ni Carlos na niuluuban daw sila ng mga hindi kilalang tao dahil hinold up nga daw itong si Irene. Subalit wala silang kaalam-alam na itong si Carlos pala ang gumawa ng aksidente na iyon. Kaya tila hindi kumbinsido itong si Lynette sa mga binibitawang salita ni Carlos Benitez dahil kilala niya nga ang kanyang asawa na sinungaling na ito at nababasa agad-agad ni Annalyn ang mga kilos tingin dito ni Carlos Benitez. Kaya yan ang ating pakatutukan at abangan kung malalaman na nga ba dito ni Lynette ang tunay na nangyari dito sa bahay ni Carlos na kung bakit ay nadat na lamang nila itong si Irene na wala na nga buhay. Yan po aking panibagong latest update today at maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel at huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang channel na ito. Yan lang po at maraming salamat.